Good morning, sir. So our topic is all about ways to address of social inequality. So first is social capital. So yung social capital ay tumutukoy sa kakayahan ng isang grupo ng tao na magtulungan para maabot ang isang layunin. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa pera o material na bagay, kundi tungkol ito sa tiwala, pagkakaisa, relasyon at kooperasyon ng bawat tao sa ating mamamayan o komunidad. So, kapag mataas ang social capital sa isang lugar, mas madali silang magkaintindihan, magtulungan at maghanap pa ng solusyon sa mga problema. Halimbawa, isipin natin ang isang barangay na binabaha tuwing tag-ulan. Kung ang mga tao doon ay magkakakilala, nagtitiwala sa isa't isa at handang tumulong, madali silang makakagawa ng paraan. Pwede silang mag-organize ng clean-up drive or mag-ambagan para sa drainage o gumawa ng evacuation plan. Dahil may tiwala at pagkakaisa, mabilis silang kumikilos. Yan ang social capital, ang lakas ng samahan. Next is social inequality or panlipunang hindi pagkakapantay-pantay. So, yung social inequality, refers siya sa mga hindi pagkapantay-pantay ng distribution ng yaman, mga opportunity, kapangyarihan o pribilehiyo sa lipunan. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao ay may parehong access sa edukasyon, trabaho, healthcare o magandang pamumuhay. May mga taong mas maraming opportunity dahil sa kanilang estado sa buhay, habang ang iba naman ay nahihirapan dahil sa kahirapan, diskriminasyon o kakulangan sa resources. So halimbawa nito sa edukasyon, ako at yung kaibigan ko, nag-aaral ako sa pribadong paaralan. May sariling laptop, mabilis ang internet at meron akong tutor. Habang yung friends ko naman nasa pampublikong paaralan, walang sariling gadget at kailangan niyang magtrabaho pagkatapos ng klase para makatulong sa kanyang pamilya. So, dahil sa pagkakaiba ng kanilang resources at opportunity, mas may advantage si Ana sa pag-aaral kaysa kay Ben. Kahit pareho silang matalino, hindi pareho ang kanilang pinag-aaralan or starting point. Yan yung social inequality, hindi pantay ang opportunity. Isa pang halimbawa ay sa trabaho. May mga taong madaling matanggap dahil sa koneksyon o mataas ang pinag-aralan, habang ang iba hindi nabibigyan ng pagkakataon kahit may kakayahan naman. Sa madaling salita, ang social inequality ay mangyayari kapag may malaking agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. May kapangyarihan at wala, may access at walang access. Meaning, sa social inequality, nangyayari talaga yung bias, no? Halimbawa, lalo na sa trabaho, no? Kapag yung taong yun madaling natanggap dahil maaring kamag-anak niya yung owners, yung naghahanap ng trabaho, kamag-anak niya. So, syempre, madali siyang matanggap. Unlike dun sa iba na walang connection sa owners na yun, tapos kahit matalino, tapos hindi siya matanggap, yun yung social inequality. Social inequality, in short, bias. May nangyayaring biases. So next is social inequality, the heart of sociology. So tinatawag na heart of sociology ang social inequality dahil ito ang isa sa mga pinaka-importanting pinag-aralan ng sociology. Ang sociology ay pag-aaral ng lipunan at relasyon ng mga tao. At isa sa pinakamalaking issue sa lipunan ay ang hindi pagkakapantay-pantay. Bakit ito ang puso ng sociology? Dahil maraming problema sa lipunan. Kahirapan, diskriminasyon, krimen, kawalan ng edukasyon ay konektado din sa social inequality. So halimbawa, bakit may mga batang hindi nakapag-aral? Siyempre dahil sa kahirapan. Bakit may kahirapan? Siyempre dahil hindi pantay ang distribution ng trabaho at kita. So makikita natin na maraming social problems ang umiikot sa issue ng hindi pagkakapantay-pantay. Kaya ito ang sentro o heart ng pag-aaral ng sociology. Dahil dito nagsimula at umiikot ang maraming usaping panlipunan. Symbolic capital refers to the resources that one possesses, which is a function of honor.
prestige, recognition, or any other credit that one values within and culture. It is an important position that can influence the ability of someone to access opportunities in society. So meaning, ang symbolic capital ay tumatukoy sa mga bagay na pinakahalagahan ng isang tao. Tulad ng dangal, restihiyo, respeto, at pagkilala ng lipunan. Mahalaga ito dahil nagkakatulong ito sa isang tao para magkaroon ng mas maraming oportunidad sa buhay. O halimbawa isang guro na kilala bilang mabait at magaling. Magturo ay mas iginagalang at mas madaling ma-promote dahil sa magandang reputasyon niya. Women endurance harassment within the workplace, and they are also victimized by social assaults and violence even within the security of their homes. Numerous women are still subjected to domestic violence and abuse. So meaning maraming kababayan ang nakaranas ng pagliligaling sa trabaho. Mayroon ding mga nagiging biktima ng karanasan at pag-aabuso kahit sa loob ng kanilang sariling tahanan. Marami pa rin kababayan ang dumaranas ng domestic violence. Halimbawa, isang babae sa opisina ang paulit-ulit na binibiro o minamaliit na katrabaho kahit hindi siya comfortable. A comparative circumstance is fixed by lesbian, gay, bisexual, and transgender LGBT person who are regularly subjected to discrimination and mocked by a society that consider them abnormalities or shape or deviance. Meaning ang mga lesbian, gay, bisexual at transgender LGBT ay madalas ding nagkakaranas ng diskriminasyon at pangungutya. Tinuturing sila ng ilang tao bilang kakaiba o hindi normal, kaya sila ay minamalit ng lipunan. Halimbawa, isang estudyante bakla ang pinagtatawanan at hindi isinasali sa mga gawain sa paaralan dahil sa kanyang kasarian. Minorities are also subjected to discrimination aside from the cultural marginalization. Not this suffer from the dominant cultural majority. Their cultural practice are also the subject of ridicule and their physical appearance and demeanor. They also end up as victim of development aggression, meaning ang mga etnikong minorya ay nakaranas din ng discrimination bukod sa pagiging isinasatabi ng nakararaming kultura. Madalas ding pinagtatawanan ang kanilang tradisyon, itsura at paraan ng pagsasalita. Nagiging biktima rin sila ng hindi makatarungang pagtrato sa kaunlaran. Like halimbawa, isang katutubong grupo ang hindi nabibigyan ng sapat na tulong ng gobyerno at pinipintasan pa ang kanilang tradisyon at pananamit. Ang persons with disabilities o PWD ay mga taong may kapansanan. Maaaring ito ay sa katawan, paningin, pandinig, pagsasalita o pag-iisip. Kahit may kapansanan sila, hindi ibig sabihin na wala na silang kakayahan.
marami sa kanila ang matatalino, may talento at kayang magtrabaho tulad ng ibang tao o tulad natin na walang kapansanan. Sa ating lipunan, madalas nagiging target ng diskriminasyon ang PWD. Ibig sabihin, hindi sila tinatrato ng patas dahil lamang sa kanilang kapansanan. Ang physical na kalagayan nila ang nagiging dahilan kung bakit hindi sila nabibigyan ng pantay na oportunidad, lalo na sa trabaho. Sa halip na tingnan ang kanilang kakayahan at kaalaman, mas inuuna ng iba ang kanilang kapansanan. Kasi yung mga tao kapag tinitingnan ka na meron kang kapansanan or isa kang part ng PWD, iniisip nila na hindi niya kaya yon, wala siyang instead na dapat niyang tingnan o dapat niyang i-research na yung taong yun is meron ding kakayahan na tulad natin na hindi PWD. Dahil lahat tayo ay merong talento or skills at lahat tayo may kahinaan at may kalakasan. Hindi dahil part ng PWD ay dapat ng i-discriminate. Lahat tayo ay pantay-pantay. Kaso yung iba, mas inuuna nila yung mga taong walang disabilities kasi akala nila mas mapadali yung trabaho. Hindi nila alam na yung mga PWD is meron din silang skills and talento na kaya ng iba at kaya din nila. So, may dalawang paraan para matugunan yung social inequality sa Pilipinas. Through policy legislation or sa pamamagitan ng batas. Yung policy legislation, ito ay tumutukoy sa paggawa o pagpapatupad ng mga batas ng pamahalaan para maprotektahan yung ating karapatan or para sa ating mamamayan. Mahalaga ito dahil ang batas ang nagsisilbing sandata natin laban sa mga discrimination or judgment. Sa Pilipinas, may mga batas na nagpoprotekta sa ating karapatan or sa karapatan ng mga kababaihan or tulad ng laban sa karahasan at diskriminasyon sa trabaho. Ngunit ayon sa teksto, kulang pa yung batas para sa LGBT. Kaya patuloy pa rin yung discrimination laban sa kanila. Ganun din sa ethnic minorities at PWD. Kailangan ng mas malinaw at mas mahigpit na batas para masigurong pantay yung trato sa kanila. So halimbawa nito is may batas na nagsasabing bawal tanggihan yung isang aplikante dahil lang sa kanilang kapansanan. So yung owners ng isang company, mapipilitan talaga sila na papasukin yung taong may disabilities. Kasi kapag lumabag sila sa batas, mayroon silang parusa. So itong batas na ito, pinapakita nito na mahalaga ito or ito yung batas na ito is mahalaga dahil mahalaga ito upang ipagtanggol yung mga naaapi at maprotektahan ng kanilang karapatan o maprotektahan yung ating karapatan ng bawat isa.